Hello po uli sa inyong lahat mga kamatsas! Meow meow! Nagparamdam, nagpayanig sa round 1 ng Challenger section ng Tata Steel Masters at ang kaharap niya dito ay hindi biro, Grandmaster na taga Kazakhstan. Ano kaya ang nangyari sa kanilang laban? Pag-aralan natin. White dito si Meow Meow nag-E4, E5 si Nogerbek, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, aba! Talagang nakakatuwa talaga laro ni Meow Meow. Kumbaga sa produkto, sa merkado po, ang laging binibili, D3, Castling, parang blitz ang ginawa ni Meow Meow na variation eh, oh. Paramdam ka agad eh. GM ang kalaban mo, Meow Meow ha. Baka nakakalimutan mo. Kinapture ang pawn sa D4, nag-E5 dumiretso, Knight E4. Queen E2. Kakaiba, unique talaga oh. Knight C5, Castling, Bishop E7 at nag-Rook D1. Ayan, para babawiin na yung pawn. Knight E6, ayaw pabawi ni GM yung pawn no. C3, ayaw pabawi, inoperan pa ng isa, nag-D5 na. Ayan, kasi dito mga kamatsas, kung kakapturin pa ni GM yung pawn, Knight C3, naku, tingnan nyo po yung developments ng pyesa. Naku, magkakanda, pit yan. Ipit yan, no? Samantalang labas-labas na yung mga pyesa ni Meow Meow. Nag-D5, atake muna, inenpasan capture, Queen takes D6, and nag-Knight A3. Preparado si Meow Meow. Kung sa bagay, long game to. Yan ang 40 niya eh. Blitz rapid, wala. Medyo alanganin siya doon eh. Long game. Yan o, Knight A3, bookline pa eh. Pupunta sa B5. Nag-A6, syempre, para di makalundag yung Knight. Knight C2, talagang para mabawi na talaga. Kinaslingan, C takes D4. So, linyado pa rin. D5 ang paparating, dodobolen. Knight F4. Ayun. Nag-novelty si GM mga kamatsas. Ang old line dito ay balik Knight B8 para makaiwas ng double. At kung sa computer, Knight A7 naman po ang good novelty. Pag tinignan natin sa Stockfish Computer Engine. Okay, pero Knight F4 ang ginawa ni GM. Bishop takes F4, Queen takes F4, D5. Paano nga yan? Eh yung bishop sa E7 bitin. Knight A5. Okay. So yan ang nasa isip ni GM para kung capturein man ang bishop, masasabing may bawi siya. Yun nga lang mga kamatsas. Grabe, pakiguess nyo po. Bigyan ko kagad kayo ng maagang palaisipan. Pasensya na ha. Ano kaya dito? Simple lang pero accurate, good move na ginawa ni Meow Meow kontra kay GM. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita ng Bishop D3. Genius. Oh. Bishop D3. Nakahang pa rin ng Bishop. Bakit naging good move yan? Bishop F6. Siyempre, kailangan umiwas. Ayun. Ang naging malaking problema ni GM dito. May B4 na pala. Yung knight nasa gilid. Naku po, saan pupunta? Ang aga namang natrap. Kinapture ang tore, Rook takes A1. Wala pa rin pupuntahan yung knight sa gilid. Yun ang naging sakit ng ulo dito ni GM. C6. By the way po, 20 years old lang tong GM na to. Si Meow Meow naman, mag-15 years old this coming February. Ayan. Segue lang tayo ng impormasyon. C6. Dahil walang magawa na si GM, hinamon na lang ang sentro, kinapture ang knight, and then ganyan na lang ang nakita niya. Okay, pero tagilid talaga, kagad. Knight CD4, okay? And Bishop D7, develop lang, Queen E5. Daanin sa yaman. Dahil lamang ng pyesa talaga. Queen takes E5, bakit? Wala na bang pupuntahan? Porsado na ba? Sa bagay, kuha na rin yung D5 no? Capture, capture, Bishop to A4, and the Bishop F5. Ayan, ang purpose ng Bishop F5 ni Meow Meow ay para mapigilan niya yung tore, yung pagsilip ng tore na makontrol kagad ang C-file. Nag-Rook E8, F4 depensa, and nag-G6.
Okay, syempre. To neutralize, bishop h3. f6 para mapaalis talaga. Knight ef3 at nag-f5. Okay? At para ma-block yung bishop, masabing walang gamit, knight e5 bumalik uli. Para talagang totally nakalak ang tore, di makapasok mamaya yan. Nag-rook c8. Okay, dyan naman dadaan, dyan naman lulusot ng mga pressure. At nag-g4, pinuwersa ng punitin. Tama nga naman, para mapunit. Kasi wala nakahawla yung bishop sa gilid. At nag-rook c3, inatake muna ang bishop. Bishop g2, good move. Ayun, may target. Kinapture ang g4, kumapture muna check. King h8 and nag-rook b1. Ayun ang mga binibiling pahinog dito. Okay, kasi po, kung kakapturein ito, delikado. Baka mamaya matirahan ng mga, ayun, may rook d3, mga ganyan-ganyan, rook d8, rook d3. Naku po, tagilid gagad. Kaya ingat po tayo sa mga capture-capture mga kamatsasa, maging mapagmatsyag, lakasan ng pakiramdam. Kung minsan yung pakiramdam nakakatulong yan para masense ang danger na paparating. At nag-rook b1. Ayun, tinarget muna yung pawn b7. Nag-bishop c6. Capture, takes, and knight d takes c6. Okay? Grabe yung banding ng dalawang knight. Yung tore di makapasok Maganda sana itong isang tore sa black, makapasok pa para dalawang tore. Makakakalikot kahit pa paano. Nag-g5. Another balagbagacious, aggressive. Parang desperate na dito si GM. Ayun, good move na naman. F5. Accurate. Genius. Potential strong pass pawn. Rook F8 and ayun, dinaan na sa mga magugulang na diskarte. Talagang nag-matured na si Meow Meow. Gulang Rook B8. Huli. Takes. Check. King F2 check. King G3 and H5. Ayan, para depensahan muna yung pawn G4. And nag-F6. Naku po, ayan na po. May knight BD7. Paano aawatin? Yan ang tanong. Ano pang awat dyan? Rook C1. Rook C1. Ano po? Pupunta sa F1. Yun ang gagawing pang-awat dyan sa F pass pawn. F7. Dumiretso pa rin. King G7. Knight BD7. And Rook F1. Ayan. Okay. So, pwede na bang i-promote yan? Yan ang tanong. Promote na ba? Sabay-sabay. Okay. Lamang pa rin. May extra knight. Timplado mga kamatsas. Kitang-kita ni Meow Meow ang pagkatimpla. Takes, and grabe talaga, nag-exhibition pa. May exhibition talaga tong batang ito, no? Naramdaman niyo ba exhibition? Boom! Grabe, sinimplihan lang ng gano'n, no? Bakit kailangan capturein yun? Ang kulit no? Bakit kailangan? Kung ako puti dito, hindi pwedeng check na lang o sabay rat-rating yun. Ang kulit ni Meow Meow no? Mahilig mag-exhibition Knight G4 Naparesign ang GM. Ginulat ang challenger section. Mamaya tingnan natin sino-sino ba naman yung mga lineup na nakabukod. Round robin to mga kamatsas ayan grabe. Resign. Bakit po? Kasi pag kinapture ang knight, capture, King G7, parang kasi rook po parang feeling ko baka mamaya madrop pa, pero baka lang naman. Pero ano po ito hindi naman ititira yan dito pupunta yan, tatakbo na yung king dyan. Di naman makasabay yung king ng habol doon kasi may iwanan naman yung H pass pawn. Ayun grabe ka genius si Meow Meow ngayon ang layo Okay, congratulations kay Meow Meow. Minessage ko po yung kanyang mother. Medyo naantala po yung ating round robin tournament ng kamatsas. Pababalikin natin yan ang laki ng tinasang rating 24-29. IM ng lalaki ang titulo. So hopefully sana this year matuloy na po uli yung round robin kasi budget din po ang concern din kasi hindi biro ang round robin kamatsas 14 players din sila. Pinangungunahan ni Van Nguyen sa score na 1 point. Yan ang mga nanalo. Yakubuev, Gurel ng Turkey, Ramesh Babu, ayan, and Meow Meow. Okay, si Ramesh Babu, first round niya si Faustino Oro, yung bata.
Di pa kinaya ng bata si kapatid ni ate ni Prag, no? Na si Vaishali. Ubos si Faustino. Rising star din to si Faustino eh. Ang mga kalaban ni Meow Meow ay si Vaishali Ramesh Babu. Ayan, abangan natin ito mga kamatsas. Black dito si Meow Meow. Kakayanin na ba niya ang ate ni Pragnananda? Yan ang aabangan natin. Magandang laban ito. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Ano po ang inyong masasabi sa ating pinag-aralan? Ano masasabi nyo kay Meow Meow? Lapag nyo lang po sa comment section below. At abangan pa natin ang mga updates dito. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.